Hi guys! Good morning! Gusto niyo yan, nandito tayo sa kama. Kakagising ko lang everyone. Pati yung aking DJI Osmo Pocket ay nalilito kung paano niya ihihiga yung sarili. Kayong malito, kanina pa ako gising guys. Natulog lang ako dahil sobrang antok na antok ako kanina. Paano ko pa ito aayusin? Ito na lang. Sobrang antok na antok ako kanina guys. Kaya natulog muna ako. Tapos kagigising ko lang. Natulog ako mga 1 hour ago. Mga alas 5, mga 5 AM ako natulog. Tapos kagigising-gising ko lang. At babangon na rin naman ako. Sorry sa messy hair natin. Pero tinabi ko talaga yung camera dito sa tabi ko para mamaya pagising ko is makakausap ko kayo. Dahil nga hindi ako nakapag-film kanina while working and also while eating. So ngayon tayo mag-film. And gusto ko lang na mag-good morning sa inyo. Kahit papaano dahil sobrang namimiss ko kayo. Namiss bigla. Meron akong pinapanood guys na Korean BL series ngayon. At matatapos ko na naman siya. Actually, everyday yata. Natatapos ko. Kasi yung mga Korean BL series, ano sila guys, para silang mga short series lang. Parang mga 8 episodes lang. Tapos na agad siya. So, medyo mabilis matapos. Ngayon, patapos na ako. Nasa 8th episode na ako, tapos kalahati na lang, matatapos ko na siya. Yung title niya ay June and June. So, kahapon naman ang pinanood ko is yung Sing My Crush. Ewan ko kung familiar kayo doon, pero ang gaganda ng mga BL series at ang pa-perfect ng mga actors talaga. Sana ituloy-tuloy ng mga Koreans ang mga ganitong series para matuwa naman tayong lahat. Hi guys! Good morning ulit sa inyo! So, it's already 9:51 in the morning. Magpapainom tayo guys ng vitamins nila Bella and ni Ash. Ngayon ko lang ito mapapakita sa vlog ko at ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga vitamins na pinapainom ko for the babies, kay Bella and kay Ash. Pero bago yan, i-check muna natin kung ano na bang current situation ng mga babies natin ngayon. Kasi natutuwa ako dahil ang cute ni Bella. As in, paglabas ko, pagbukas ko ng ilaw, ito talaga yung unang bumungad sa akin. Tingnan niyo mabuti si Bella. Tchadan! Tingnan yung tsura ni Bella. Si Ash naman nandun siya. Ayun. Ang taba ni Ash, grabe. Ash! Psst. Hello! Oh, ang taba! Ito talaga yung time ng pagpapainom ko sa kanila ng vitamins. Ito yung pala yung vitamins na pinapainom ko sa kanila. Ito yung omega-3 fatty acids, vet oil. And then, ito naman yung isa, yung Elsivit Plus. This is for cats lang. Hindi siya pwede sa mga dogs. Merong specific na Elsivit for dogs. Yung parang pang general na mga pets. But ito yung mga ginagamit nating vitamins for them. So ito ay para sa kanilang fur. This one. And ito naman for immune system. Hindi ko alam kung para sa immune system ba to, pero I think so. Magbubukas na rin pala ako ng bagong syringe kasi tinapon ko na yung lumang syringe. Pero matagal naman na maabot ito. Hindi siya parang single use lang. So, parang mga around 1 month bago ako mag-dispose at magpalit ng bagong syringe. Ganito lang yung ginagamit ko, yung 1 ml na syringe. Tapos, syempre, dispose nyo ng maayos tong needle kasi hindi naman natin to kailangan. Ginagawa ko, kinakat ko to para dito ko ulit lalagay yung syringe. Pinupunasan ko lang ng tissue after using. Sino kayang unahin nating painumin ng vitamins? So, ito na. Paunahin na nating painumin ng vitamins si Ash. Total excited ka naman. Hi, Ash. Say hi to the camera. Hello. Sobrang taba. Very good. Okay. Ngayon guys, si Bella naman. Hi Bella! Say hi to the camera. Ayun. Hello.
Nakatingin siya. Very good. So, ganun lang ako magpainom ng vitamins, guys, kila Bella and kila Ash. And I've been doing this for 2 years, almost 2 years na, kasi magto 2 years na tong si Bella on January 1. Tapos si Ash naman ay magto 2 years na sa February 10. So, si Bella ang cute. Ayan, and magto 2 years old na rin sila. So, sobrang lalaki na at patanda na nila. Sobrang bilis ng panahon. Pero hindi pa nagpe-preg itong si Bella. Hindi ko pa rin sila pinapakapon kasi I'm still hopeful na magkakaroon sila ng babies. Kahit isang beses lang, guys. Gusto ko sanang makita yung mga magiging babies nilang dalawa ni Ash. Pero hindi pa ready yata si Bella. So, ayan. Medyo tamad-tamad kasi to si Bella eh. Yun. Ayun. Pero, okay naman. Okay naman yung kanilang health and dinadala naman namin sila palagi sa vet kapag kailangan na i-update yung kanilang vet records. So, wag nyo kakalimutan pag meron kayong mga fur babies na laging updated yung vet records nila, yung mga turok nila, yung mga vaccines nila, and everything. And also, kapag mag-aalaga pa lang kayo ng mga bagong pusa or ng kittens, don't forget to complete yung mga vaccines before kasi within 1 month to 6 months, kailangan kompleto yung kanilang vaccinations, yung 4-in-1, tapos kompleto yung anti-rabies, tapos kompleto din yung kanilang deworming para lumaki silang healthy. Sabi dun sa napanood ko, hindi naman daw guys need na talagang kapag nag-adult na sila ay lagi nyong dadalhin sa vet or ipapavaksinan. Kailangan yung pinaka-crucial na part is kapag kitten sila, yung 1 to 12 months old, yun, doon yung pinaka-crucial na kailangan talagang kompleto yung kanilang mga vet records, yung kanilang vaccines, yung kanilang deworming, at yung kanilang mga anek-anek pa, yung mga tests and everything. So yun, kailangan nyo yung ikompleto. Si Ash and si Bella, luckily, ay napakompleto namin lahat bago kami mag-transfer here sa May Quezon City kasi dito medyo mahirap yung mga access sa mga veterinarians. Hindi ko nga alam kung bakit, kung kailan lumipat kami ng Manila ay doon pa kami nahirapan maghanap ng magaganda at maayos na mga vet within the area dito sa May Quezon City. But doon nung nasa Bulacan kami kasi ang lalapit lang ng mga veterinarians, isang tricycle lang talaga nandun na. Mas maganda rin siguro kung makakahanap kayo ng magagandang veterinarians, yung mga vet clinic. Mai-recommend ko yung pinuntahan namin or yung pinaka-regular na namin pinupuntahan ngayon dito. Sa Quezon City rin siya, pero sa Cubao area. It's the Manila Feline Center. Specialized talaga at talagang puro mga pusa lang talaga yung kanilang mga ina-assist doon sa vet clinic na yun. Kaya Feline Center yung tawag sa kanya. So yun lang guys, and I'm gonna update you of what's going to happen later. Of course, this is gonna be a long day for us dahil off ni RJ ngayon and mag-order yata kami ng food mamaya. Hi guys! Hello! So may dumating tayong parcel. Ang tagal ko nang in-order na to. Pero, ngayon pa lang siya dumating. So, i-unbox natin hanggat wala pa si RJ dahil pauwi pa lang siya. I promised myself na last na tong case na orderin ko for 2024. So, ito yun. In-order ko to sa Elago. See kung maganda ba siya. Ang ganda ng packaging ngayon, fairness ha. Malaki-laking lalagyan. Ito na! Oh my gosh! Galing pa to ng Korea. So, sana maganda siya. Pero I think it's original naman. It's a silicone case, guys. And it's for my iPhone 14 Pro Max. Diba kakabili ko lang nung case ko sa Lazada, sa Shopee last time. Umorder na naman po tayo as a gastador. Sorry na. Last na to, promise. Kasi magto 2025 naman. Let's check. I chose the white... Oh. Ang ganda! Oh my gosh! Oh my god! Ang ganda niya! Look! Super nice! Ang ganda ng color! So
opt ako, ang pinili ko ay yung parang color stone. Parang color white siya. And let's check kung maganda ba talaga siya. Ganda ng tsura niya, in fairness. So, ang iPhone 14 Pro Max ko pala ay gold. I think magfe-fit in naman siya dito sa white na to. Tapos, meron na rin siyang MagSafe. So, let's see. Ganda niya! Super nice! Oh my gosh! Ang ganda! Look! Hindi niyo ma-appreciate. Medyo madilim. Ito. Ganda! Ang nabili ko dito ay 1,000 plus. 1,170 pesos. Gumagana naman lahat ng buttons niya. Ang ganda! Ang sarap niya sa feels. Oh my gosh, ang ganda. Sana magtagal to sa akin, no? Dahil ito na yung last na case na bibili natin for this year and for 2025. Hindi tayo sigurado dyan. Ang ganda, guys. Look. It's white.